Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. So guys, wag na tayong paligoy-ligoy ba? Pero paalala lang po, ang lahat na nilalaman ng aking channel ay for educational purposes only at wala na pong iba. Maraming salamat po. So guys, narito na ang ating topic ngayon. Ang dalawang pagkain na dapat kainin ng regular dahil ito'y nakakatulong sa kalusugan sa ari ng isang lalaki pati na rin sa kalusugan ng babae sa sexualidad na tinatawag. Ano? So, narito ang mga benepisyo na dalawang gulay kung tawagin ay ang sibuyas at bawang, ang onion at ang garlic na tinatawag. So, number 1, pangontra sa erectile dysfunction o sakit na hindi pagtayo ng ari ng isang lalaki. Ang regular na pagkain ng sibuyas at bawang ayon sa pag-aaral, maaring magkaroon ng mga benepisyo sa kalusugan ng mga lalaki sa aspeto ng sexualidad, kabilang na ang panlaban sa erectile dysfunction o hindi pagtayo ni Manoy. So yan po, ito po ang pinakamahalaga, yung number 1 ano? At ang number 2 naman, pampataas ng libido o pampalibog na tinatawag. Ayon sa ilang pananaliksik, ang ilang sangkap na nilalaman ng bawang at sibuyas tulad ng quercetin at allicin ay makatulong sa pagtaas ng antas ng testosterone sa katawan na maaring magresulta sa mataas na libido o gana sa sexual na aktibidad. So yan po yung number 2 guys, ang bawang at sibuyas. Kahit dito po sa ibang bansa ay talagang kilala po ito, ang sibuyas at bawang na sinasangkap sa mga tinatawag na tawag dito, yung mga herbal na iniinom na mga pangpatigas, pangpalusog ng ni Manoy, ay minsan ito po'y naglalaman ng sibuyas at bawang. So yan po yung number 2, pampataas ng libido. At ang number 3 naman, kinukontrol ang blood sugar, no? Sa katawan nito natin. Ang ilang mga pag-aaral ay nagmumungkahi rin na ang pagkain ng sibuyas at bawang araw-araw ay makatulong sa pagkontrol ng antas ng asukal sa dugo. Ang labis na taas ng asukal sa katawan ay magdulot ng mga komplikasyon sa kalusugan na maaaring makaapekto sa kalusugan ng ari ng isang lalaki. So yan po guys no, na tinutulungan ng sibuyas at garlic na maikontrol ang mataas na asukal sa ating katawan. Kaya kailangan nating kumain ng regular o kahit sa araw-araw, depende na lang po kung gaano kadami ang ating kainin. So yan po yung number 3. At ang number 4 naman, pagganap sa pagtatalik, no? Ang bawang at sibuyas ay mayroong mga sangkap tulad ng allicin at quercetin na maaring magtaguyod ng mas mabuting sirkulasyon ng dugo na maaring makatulong sa pagpapabuti ng gana sa pakikipagsiping at pag-andar ng mga organo sa katawan ng isang lalaki. So napaka-importante din pala na yung pagganap sa sexualidad at ito po'y nakakatulong talaga ang sibuyas at ang bawang. Guys, tingnan nyo hanggang huli at ituturo ko po kung paano ang gawin ninyo sa sibuyas at bawang para naman hindi nyo maaayawan no, na mahirap itong gawin. Kaya hanggang sa hulihan, panoorin nyo po ito. So yan po yung number 4, pagganap sa sexualidad. At ang number 5 naman natin, pangkalahatang kalusugan. Ang pagkain ng bawang at sibuyas araw-araw ay makatulong sa pangkalahatan na kalusugan ng lalaki o babae sa pamamagitan ng pagtulong sa pagkontrol ng kolesterol,
pampababa ng presyon ng dugo at pagsuporta sa malusog na ari ng isang lalaki. So, yan po yung pang-ano natin, pang-last natin, pang-5 na pangkalahatang kalusugan. So, guys, ngayon, paano ang gawin natin para araw-araw tayong makakakain ng bawang at sibuyas? Madali lang po, guys. Ganito po. Bumili po tayo ng sibuyas at bawang, no? Halimbawa, 1/2 kilo ng bawang. Alam ko medyo mahal ang mga sibuyas at bawang, pero kailanganin natin ito para rin sa ating kalusugan. 1/2 kilo ng sibuyas, 1/2 kilo ng bawang. Tapos ang gawin po natin, balatan po natin itong mga sibuyas at bawang na ito. At pagkatapos, maghanda po tayo ng garapon, no? Yung garapon, alam nyo na yon, kung gaano kalaki, kung anong magkasya doon sa sibuyas at bawang. Balatan po natin sila pareho. Tapos sa isang garapon o tinatawag na glass na garapon, lagyan po natin ng vinegar. Pero iuna natin po yung mga sibuyas at bawang na ilagay doon para naman pag ilagay natin ang tawag dito, ang suka vinegar. Hindi siya Kaya unahin nating ilagay sa garapon yung binalatan nating bawang at ang sibuyas, saka natin buhusan hanggang sa may sa may pinakamalapit na sa tawag dito, saraduhan niya, no? Doon sa may pinakamataas na hindi po makikita yung yung tawag dito, yung sibuyas at bawang. Ibig sabihin nakalubog po siya, no? Kaya yun po ang gawin natin. At pagkatapos na ginawa natin yan, no, nasa garapon na po siya, tapos ang gawin natin, stay lang natin siya doon sa kung saan, doon sa kitchen ba natin, kung saan nyo gustong ilagay. Tapos ang gawin nyo, iano nyo doon ng kahit 2 linggo. Kahit 2 linggo lang. Para mag-absorb yung suka doon sa sibuyas at bawang. At pagkatapos, pag after ng second week, na yon, wag po nating lagyan ng asin. Suka lang po at saka yung bawang at sibuyas. Then after 2 weeks, pwede na po ninyong kainin yan. At ito na lang po ang pinakamagandang paraan paano siya kainin. Bawat kain ninyo, halimbawa sa umaga kumain kayo ng kahit tigda 2 sibuyas, yung butil, Ang bilhin yung sibuyas, guys, wag yung malalaki, yung maliliit, Meron kasing maliliit na sibuyas, yun ang maganda. At ang bawang din naman, kahit yung maliliit lang. So, pwede mo nang kumain ka ng 2 bawang at saka sibuyas habang kumakain ka ng pang umagahan, tapos sa tanghali o sa gabi. Basta 2 lang ng 2. Kaya, sa isang araw, pwede kang maka-6 sa bawang, 6 din sa sibuyas. Ito po ay galing po dito sa Japan dahil ang mga matatanda dito, yun po ang mga kinakain. Kaya po sila napakalusog at talagang din sila. Yung malusog lahat sa katawan nila. Kaya mahaba din ang kanilang buhay kasi ginagawa nila ito. Guys, dito ko po nakuha ito. Kaya sinishare ko lang po sa inyo dahil napakaganda po ito para sa katawan ng lalaki at sa pangkalahatan na po pati na doon sa kay Manoy. Kaya yun, guys, yan po ang gawin ninyo, bawang at sibuyas ilagay sa garapon at buhusan ng vinegar hanggang sa may bukana, hanggang doon sa pinakaitaas niya. Saka nyo ilagay sa isang sulok ba kung saan preserve nyo. At saka after 2 weeks, pwede nyo nang kainin. So, ayan po, guys. Sana meron kayong natutunan sa akin ngayon, sa araw na ito. At maraming salamat doon sa mga subscribers ko sa buong mundo. Maraming salamat.